So, ang lahi niya po ay Landrace. So, ito po, babae siya. And, ang kanyang dede ay, bilangin natin. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 po yung kanyang tips. So, paano pwede siyang gawin inahin? Laki-laki niya, oh. Buyag. So, after nga natin mga kapigi, maputulang ng ngipin yung mga anak ni Quinay, so lumipat naman tayo dito sa mga anak ni Canusa. So, meron tayong biik na sobrang ingay. Yun po kasi yung tatlong anak ni Quinay na gagawin nating inahin ay pinaampon na po natin dito kay Mami Canusa. Kasi ang anak ni Canusa ay 12 lang. So, meron siyang 16 or 17 ata yun na dede. And maraming sobra, marami siyang gatas. So, napagdesisyonan ko na ilipat na lang or ipaampon na lang yung tatlo kong gagawing inahin para sure na marami silang gatas na madedede. So, ngayon, magpuputol tayo ng ngipin dito sa anak ni Canusa. So, ito mga kapigi, lalaki. Lalaki to. So, usually mga kapigi, solo lang naman akong nagpuputol ng ngipin ng mga biik namin. So, ganito lang yung ginagawa ko. Pag solo, walang tagahawak ng biik, iniipit ko na lang yung biik dito sa pagitan ng hita ko. And then, tsaka ako puputulan ng ngipin. Yan. Sa pagpuputol ng ngipin, mga kapigi, careful lang tayo kasi dapat hindi masyadong sagad yung pagputol natin. Kasi pag masyadong sagad, dumudugo ng husto yung ngipin nila. And, careful lang din tayo kasi yung mga ngipin na napuputol, minsan tumatalsik. Baka matalsikan yung mga mata natin. Iniingatan ko rin pala mga kapigi na maputol or makat nitong teeth cutter yung dila nila. So dapat hindi basta lang putol. Sinasabay ko na din pala mga kapigi yung pagputol ng natuyong pusod. So, hindi po kasi ako nagpuputol kapag bagong panganak yung ating biik. Hindi po ako nagpuputol ng pusod nila. Kapanganak po kasi nila mga kapigi, hindi po kasi ako nagpuputol ng pusod or nagtatali ng sinulid. Ang ginagawa ko po, yung mismong pusod, binubuhol ko ng 2 beses. Then, hinahayaan ko lang na matuyo siya. Pag tuyo na, saka ko siya pinuputol. Kasi, based on experience, kapag pinutol mo siya, na fresh pa yung pusod, usually, yun yung madugo. Madugo yung pusod. So, ayan. Sprayan lang natin ng quick heal. And, tandaan lang natin. Para alam natin na naputulan na siya ng ngipin. Yeah, halika dito, Beng Beng. So, ito malaki din mga kapigi, oh. Ang haba niya. Kaso, lalaki din siya. Ayan, oh. Lalaki. Kanina, meron na akong napiling mga gagawing inahin dito sa anak ni Canusa. Ito, pero mailukot. Kasi pipili din po ako ng gagawing inahin dito sa mga anak niya kasi magaganda po yung mga anak niya at mahaba. And yung lahi po ng similyang iniay natin dito kay Canusa, GP Landrace po yun. So, hybrid po yung boar na kinuhanan natin ng similya. So, pwede na po yun. Kuha tayo ng inahin para yung ipoproduce po kasi ng gagawin natin inahin ay mga fatteners po. Para magagandang lahi yung mga ipoproduce natin fatteners.
Although ngayon, magaganda naman na po yung mga lahi nila. Kasi mapipigi yung mga binibenta natin sa customers. Gusto ko pa pong mag-improve pa. Mag-upgrade pa ng inahin. Para kahit konting feeds lang yung ipakain, ay mabilis silang lumaki. Ito po, lalaki ulit. So, madami pong lalaki dito sa mga anak nila. Okay lang yon kasi yung ibang babae, gagawin natin inahin. And the rest, gagawin na nating fatteners. Lapit na, bebe. Konti na lang, konti. Tago-tago ka pa, ha? So, ito mga kapigi babae. So, ilan kaya ang dede nito? Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 po yung kanyang dede. Nanak ka eh. So, sobrang dami ng gatas ni Kanusa. Meron po tayong isang biik na medyo basa yung tae. So, okay na rin yun kasi nagbigay na tayo din ngayon ng Tripolac. So, two purpose po yun. Para sa pagtatae and ma-prevent na magtae and para din po hindi sila ma-infect dito sa ginagawa natin procedure na pagpuputol ng ngipin. Minsan po kasi although dinisinfect na natin itong mga ginagamit natin, ninagyan ko rin po yan ng alcohol at mainit na tubig. So minsan hindi pa rin maiwasan na may infection na nangyayari. So usually po ang infection na related sa pagputol ng ngipin at ng pusod ay minsan tetany or tetanus. Minsan naman po joint infection. So minsan namamaga yung joints nila. Isa po yun sa mga adverse effect or infection kapag napuputol tayo ng ngipin at pusod. Kaya careful lang tayo mga kapigi. Make sure lang natin, so ito, make sure lang natin na malinis yung mga ginagamit natin. Ito po ay babae, bilangin natin yung dede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 din. So nakakatawa kasi yung mga dede nila mga kapigi ay mga ranging from 14 to 16 to 17 feet. So madadami po. Tayo na lang talaga mamimili kung ano ang gusto na natin gawing inahin. So unang requirements po natin kapag date pa, tumitingin tayo syempre sa dede, then sa size ng biik, then habang lumalaki sila, ganun natin i-check yung kanilang
puwerta or vulva, kung malaki ba. Kasi kung maliit po, hindi po natin yung gagawing inahin kasi nga, mahihirapan siya kapag nanganak. Usually, mahihirapan siyang mailabas yung mga biik kapag maliit ang puwerta. Ang problema po yan mga kapigi kapag hindi nakakalabas ng biik. So, kahit magbigay tayo ng oxytocin, kung talaga maliit ang sipit-sipitan o ang puwerta, hindi po yan nakakalabas. So, ang gagawin lang po natin yan, manual extraction.